mga kababayan, eto umpisahan na po agad natin etong ating talakayan dito po sa nakita natin na press con, mga kababayan, ng ating Vice Presidente na kung saan eto daw pong si Sara Duterte, mga kababayan, sinabi niya mismo na siya daw po ay nakahanda na para sa kanyang mga impeachment complaint laban po sa kanya. Dahil meron daw siya, mga kababayan, na mga kinuhang abogado na talagang nakatoka dun po sa bawat kaso na inirereklamo laban po sa kanya. So ngayon, pakinggan po natin etong press con kanina ng ating Vice Presidente. I-play na po natin, mga kababayan, at ikinikredit po natin ito sa ANC. Kanila po yan. Hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. I-play na po natin. Kaya ba yung family niyo about this? Dahil kanina nabanggit niya tungkol sa mga lawyers about sa family. Si PRRD, nakausap po ninyo, and ano yung payo po sa inyo? Hindi pa kami nagkausap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. I expect na magkikita kami as usual sa December 24 sa bahay ng mother ko. Likely baka doon namin mapag-usapan yan kung man mapag-usapan namin, dahil madalas kasi kapag nagkasama-sama yung pamilya, lalo na pag nandyan yung mga apo, ay yung mga apo yung pinag-uusapan ng pamilya. Nagsabi si Pangulong Duterte na magpapadala siya ng pera para sa pambayad daw ng mga abogado, kasi alam niya na napakaraming mga abogado ngayon ang kinuha para sa iba't ibang mga kaso. Pero nagsabi pakinig nyo, mga kababayan, yung sinabi ng ating Vice Presidente. Eto daw si dating Pangulong Duterte, si PRRD, mga kababayan, magpapadala daw po ng pera. Para saan, mga kababayan? Para daw pambayad doon sa napakaraming abogado po nila. Kasi dumadami na nga daw, mga kababayan, yung kailangang abogado. Dahil nga, napakarami ng mga reklamo na isinasampa laban po dito sa ating Vice Presidente. Akala ko ba, mga kababayan, walang pera si dating Pangulong Duterte? Kaya maliwanag nga, inaalok nga ang ating Vice Presidente ng dating Pangulo, mga kababayan, na magpapadala siya ng pera. Kasi nga pambaya do sa maraming abogado na kinakailangan po nila para idepensa etong mga kaso ng ating Vice Presidente. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. na rin ako through my brother, kasi yung kuya ko yung sinabihan niya. Nagsabi ako na wag na lang siya magpadala ng pera dahil nakapaghanda naman na kami para sa impeachment case. Kasi yung sinabi niya impeachment case, sir. So sabi ko, nakapaghanda kami sa impeachment. Sabi ni Digong wala daw pera, pero tinanggihan naman daw yan, mga kababayan, ng ating Vice Presidente. Kasi nga naman, napaghandaan na daw po yan ng ating Vice Presidente, yung impeachment case laban po sa kanya. So ibig sabihin, mga kababayan, ng paghahanda ng ating Vice Presidente, talagang may mga abogado na siya na kinuha para po dun sa impeachment, mga kababayan, na iaano sa kanya. Kumbaga, i-complain laban po sa kanya. So ngayon, kung titingnan yung mabuti yung paghahanda ng ating Vice Presidente, ito kasi yung malimit i-comment at sabihin ng mga kababayang Pilipino natin, diyan ba napunta yung pera na hindi maipaliwanag? Dahil nakapaghanda agad ang ating Vice Presidente, mga kababayan, ng ganong kabilis. So ibig sabihin, may malaking pondo at pera ang ating Vice Presidente para depensahan yung kanyang impeachment. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Case. Kasi nga, last year, nag-announce na si Franz Castro ng impeachment. So the moment na sinabi yon, and the moment na nakita namin na tuloy-tuloy yung attacks against me, ay naghanda na rin kami para sa mga abogado. Unlock your potential at Western Sydney University. Ibig sabihin, hindi lang isang abogado yan, mga kababayan. Maraming abogado na kinuha ang ating Vice Presidente para depensahan yung kanyang impeachment, mga kababayan. Kasi unang-una, matitibay po talaga yung mga pinagbabasihan, mga kababayan, para ipa-impeach etong si Sara. Lalo na, mga kababayan, at kasama rin dyan yung kanyang mga panunuhol na kung saan may sinumpaang salaysay etong si Mercado, mga kababayan, na talagang sinuhulan siya ng pera, ng opisina ng ating Vice Presidente. So ngayon, ipagpatuloy pa natin.
Hi, ma'am. Mara Cepeda from Straits Times, Singapore. Ma'am, you already mentioned that your lawyers are prepared to answer the impeachment cases, but the opposition groups who have filed the complaints against you are accusing you of being evasive in your answers in the alleged corruption and misuse of millions of confidential funds. Ma'am, baka you can offer an explanation also to taxpayers how kung above board po ba talaga yung paggamit nitong mga confidential funds para matapos na rin ma'am yung question once and for all. Oh. Yes, ma'am. I'm not being evasive. If you are referring to the to the budget hearing and the hearings in the House of Representatives, I'm not being evasive. I am not Hindi daw siya umiiwas, mga kababayan, hindi daw po siya umiiwas sa tanong ng mamamayan about po dun sa pera. Kasi ang itinatanong kasi sa kanya dito, mga kababayan, kung masasagot lang ng Vice Presidente yung tanong ng mga taxpayers kung saan napunta yung pera ng mamamayan. Ang sagot niya dito, hindi daw siya umiiwas. Mga kababayan, so ngayon pakinggan pa natin. answering the questions because they have no authority to ask confidential questions. I am answering questions about the use of the money in the Commission on Audit, and there is no, you ask the Commission on Audit if there was anything at all that they can say or see that we are not cooperative with the audit. So it is wrong to say that I am evasive. I am definitely not answering questions about the use of the fund, about confidential funds, because it pertains to national security and the lives of the people involved in intelligence operations. And yes, as I said, Yan kasi talaga masaklap, mga kababayan, sa totoo lang. Kapag ka kasi sinasabi na confidential funds, lagi nilang sinasabi, kita nyo naman, yung sinasabi ng ating Vice Presidente. Ano daw po, kaya hindi niya sinasagot, mga kababayan, kasi nga confidential daw po yan. At malalagay daw po sa alanganin yung mga tao, mga kababayan, na gumamit nung pera or kumuha or nakakuha nung pera dun sa confidential funds. Yan po yung sinasabi ng ating Vice Presidente. Alam nyo, unfair yan, mga kababayan, sa lahat ng mga taxpayers, lalo na sa mga kababayang Pilipino po natin na nagbabayad ng tax at nagtatanong kung saan napunta ang pera nila. Unfair po, unfair, mga kababayan, yung sagot nila na confidential funds yan kaya bawal sabihin publicly at malalagay sa alanganin yung mga tao na kumuha ng pera katulad ni Mary Grace Piatos na hindi nag-e-exist, ni Nakokoy Villamin na hindi nag-e-exist, mga kababayan, at yung iba pa na mga pangalan na ginamit. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. we have fully cooperated with the audit process of the Commission on Audit, who has the sole jurisdiction to ask questions about the use of confidential funds. In fact, 2/4 of the Department of Education are already cleared by the Commission on Audit, but it is still being questioned inside the committee in the House of Representatives. Hi, Ma'am Dolly Babes, mega love shoutout at saka kay Ma'am Chai Chir. So, that is the reason why I am not answering questions from the House of Representatives. Plus the fact that, as I said, it is an attack. It is a political attack. If you are in aid of legislation and you want to legislate about confidential funds, you do not target one office. Hindi kasi maintindihan, mga kababayan, ng ating Vice Presidente. Hindi naman kasi inaatake siya. Hindi naman siya pinupolitika, mga kababayan. Kasi parang ang dating dito, ang biktima pa, ang ating Vice Presidente. Tinatanong lang naman siya, mga kababayan, about do sa paggamit ng pera ng mamamayan. Kasi nga, ito yung kauna-unahang pagkakataon na yung kanyang opisina nagkaroon ng confidential funds. Kaya nga, mga kababayan, kung titingnan po natin, lahat naman yan iimbestigahan. Sinasabi naman yan, mga kababayan, ng mga congressman, ng mga kongresista natin na nagkataon lang na nauna yung kay Sara Duterte. So ngayon, ang pakiramdam pala ng ating Vice Presidente kapag tinatanong kung saan napunta ang pera ng mamamayan, pinopolitical attack siya, pinopolitical harassment. Wala namang ganun kasi unang-una,
ang mamamayan na nagtatanong sa kanya saan niya dinala or ng kanyang opisina yung pera ng taong bayan. Taong bayan po nagtatanong, BP Sara, hindi po yung mga congressman. Kasi unang-una, yung mga kongresista, representantes yan ng mamamayang Pilipino. Kaya kung magtatanong man yan, ang itinatanong ng mga yan ay interes ng taong bayan at ginagampanan lang nila yung trabaho po nila. So anong panghaharas doon? Diba, ipagpatuloy pa natin. And terrorize and torment the employees of that office. What you do is you do a sampling, a random sampling of the offices who have confidential funds. Why not call the office of the president who has billions and billions of confidential funds if you want to legislate about confidential funds? So that shows that Yun nga kay Duterte, 4.6 billion, 4.5 billion mga kababayan. Tapos kini-question nila yung 2 billion daw na sinasabi nitong mga DDZ na ginagastos daw ng opisina ng presidente. Eh nga kay Duterte mga kababayan, bago matapos yung kanyang term, magkano yung kanyang ginastos sa confidential funds? 4.5 million, 4.5 or 4.6. Pakitama na lamang po ako ha kung ako po ay mali. Eh buti pa nga itong kay PBBM mga kababayan. Kapag ka nagli-liquidate sila and then kapag ka ginagamit ng nila yung confidential funds, 2 libro mga kababayan yung isinusumite at nakalagay doon detail by detail mga kababayan kung paano ginamit yung confidential funds ng opisina ng presidente. Samantalang yung kay Sara Duterte mga kababayan 3 pahina lang. At doon na naka-indicate kung paano ginamit. Kaya nagkakaroon mga kababayan ng mga butas hanggang sa nalaman ng sambayan ng Pilipino na yung mga resibo mga kababayan, ang karamihan doon hindi nag-e-exist. At yung mga tao na tumanggap ng pera sa pangalan ng Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, at nung iba-iba pa na mga hindi nag-e-exist, wala po talaga. Hindi makita mga kababayan. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. they're singling out the office of the vice president, and I really feel that it's very disrespectful. Kasi nakikita ko dito mga kababayan, sa totoo lang, itinuturo niya yung opisina ng presidente. Sinasabi niya mga kababayan na bakit hindi nyo din tingnan yung opisina ng presidente. Ang laki ng ginagasto sa confidential funds. Hindi niya nakikita na yung tatay niya bago matapos yung term ay napakalaki ng ginastos na confidential funds mga kababayan. Nasa 4.5 or 4.6 million. Yung 400 mga kababayan. Pakitama na lamang po ko ha, ganun kalaki mga kababayan. Billion ata yun. Billion ata yung ginastos nung kanyang tatay. 4.5 or 4.6 billion mga kababayan. Pakitama na lamang po ko ha. So ngayon, kung titingnan natin, ito kasi yung problema dito. Gagawa ng hindi maganda yung opisina ng ating Vice Presidente, tapos pag nagigipit na, magtuturo ng ibang opisina para lang maligtas yung kanyang opisina. Kaya kung mapapansin nyo, itinuturo niya sa iba yung dapat na siya ang sumasagot. Diba? Ipagpatuloy pa natin. Respectful to the office of the vice president. That is also why when they ask that I respect their process, respect begets respect. So if they want respect, they should first respect the office of the vice president. Oh. That is what I was saying, that they don't like me. They don't like my person. They don't like Inday Sara Duterte, but they have to respect the office of the vice president. So if they want to investigate confidential funds, they don't single out one office. I understand, ma'am. VP, just a follow-up. Was it yesterday or the other day, the House also... Sabi dito, nakikita ang pinaggastusan ng presidente. Tsaka nakalive yan mga kababayan. Kapag ka ang presidente kumukuha dun sa kanyang confidential funds ng pera, kita nyo naman kung saan ginagastos. Diba kung matatandaan nyo yung veteran Memorial Medical Center mga kababayan, nagbigay doon ng pera ang ating presidente. At hindi lang yon mga kababayan, nung nanalo yung ating mga atleta, humugot din mga kababayan sa pera ng Office of the President ang ating presidente para ibigay doon sa mga atleta. At hindi lang yon mga kababayan, marami pang pinaggamitan ng confidential funds ng Office of the President na talagang nakikita ng publiko kung saan dinadala. Unlike po mga kababayan dito, na mismong umamin si Gina Acosta na ibinigay ng buo kay Colonel La Chica yung 125 million pesos
na confidential funds. So ngayon, kung titingnan po nating mabuti at saka kapag ka nagli-liquidate ang Office of the President, mga kababayan, at nagsusulat or naglilista ng kanilang pinaggastusan, nakadetalye po yan at 2 libro. At ang mismong nagsabi niyan, mga kababayan, si Senator Mig Zubiri. Kaya nga, mga kababayan, itong kay Sara Duterte, 3 pahina lang, sa laki ng kanyang confidential funds, yung pinaggamitan nakalista lang sa 3 pahina. Diba, ipagpatuloy pa natin. Alleges that over 400 names na nag-sign po ng acknowledgement receipts. Again, on the issue of the confidential funds, wala daw pong records at the BSA. Baka ma'am, you could offer an explanation because we know that this is a legal proceeding, pero pinag-uusapan po siya ngayon, ma'am, sa bahay ng bawat Pilipino. Kaya explanation if this is above board or bakit wala silang birth certificate, ma'am. Ito yung about sa 405 na hindi nag-e-exist, mga kababayan. Nasa 600 plus yung pinasusuri sa PSA, pero 405 yung nakita na hindi nag-e-exist. So ngayon, pakinggan natin ang sagot dyan ng ating Vice Presidente. Ito yung patungkol sa resibo, ha, mga kababayan, na kung saan nakalagay yung pangalan ni na Mary Grace Piatos, yung mga pangalan ni na Sheila, Sally, na magkaparehas yung perma. So ngayon, ito, pakinggan natin. No, I will not explain. I will not give an explanation because it will entail that I explain intelligence operations which will compromise offices who do intelligence operations. It will really compromise how they work. So no explanation will be given to the members of the House of Representatives. One final follow-up for me, ma'am. Then Aray. what's your response to accusations that an office like the DepEd and the OVP have no jurisdiction naman to have these confidential. Walang explanation, mga kababayan. Payag kayo nun? Eto nga, mga kababayan, press 1 nga kung sa tingin ninyo tama ba yung sinasabi ng ating Vice Presidente na hindi niya maipapaliwanag, mga kababayan. Kasi mako-compromise daw yung mga department or yung mga tao or yung mga opisina na nakatanggap ng confidential funds, mga kababayan. Payag ba kayo nun? Press 1 nga kung okay lang sa inyo na walang explanation. Press 2 kung dapat na siyang ma-impeach para ma-explain niya, mga kababayan, kung saan napunta ang pera ng taong bayan. Anyway, shoutout kay Kuya Lori S. Del Rosario, happy birthday. Ayan, happy birthday, ha. Shoutout din kay Ma'am Choy Cheer, mega love shoutout, ha. Pagpatuloy pa natin. Funds that are spent for national security. Well, the confidential funds was the first transfer of confidential funds was from the contingent funds to the office of the Vice President, and this was approved by the office of the President. The next year confidential funds was 2023. We submitted it to the Department of Budget and Management. It was approved by the Shoutout kay Ma'am shoutout kay Ma'am Rebecca Aguilar. Ayan, from San Diego, California. Mega love shoutout po sa inyo, ha. Thank you po sa panonood. Department of Budget and Management, and therefore it implies that it was approved by the Office of the President because it was included in the National Expenditure Program, the NEP. So, and then it was approved by Congress as well. The only reason why we did not So parang kasalanan pa, mga kababayan. Kasalanan pa ng Kamara na inaprubahan yung confidential funds dati ng ating Vice Presidente, ng opisina niya, at saka ng DepEd nung mga panahon na hawak niya pa. Mga kababayan, parang kasalanan pa ng Congress na inaprubahan yon, at kasalanan pa ng Presidente na inaprubahan yon, mga kababayan. Kasi yung sinasabi dito, mga kababayan, ng ating Vice Presidente, inaprubahan naman daw yan ng Presidente. Inaprubahan naman daw po yan ng Congress. So parang ang dating kasalanan pa kung bakit nakurap yung pera at hindi na maipaliwanag kung nasa saan. Parang kasalanan pa ng Kamara at ng Presidente yon. Diba? Kung tutusin, mga kababayan, pananagutan na ng Vice Presidente natin yon, kasi opisina niya yon, mga kababayan, at siya ang sekretary ng DepEd noong mga panahon na unti-unting nawawala at hindi maipaliwanag kung saan napunta ang pera ng taong bayan. Hindi na kasalanan ng Kamara yan kung inaprubahan nila at ipinagkatiwala sa'yo
BP Sara yung pera ng taong bayan. At hindi rin kasalanan ng presidente yan kung inaprubahan at ipinagkatiwala sa'yo ang pera ng taong bayan. Ikaw na may kasalanan yan kung bakit hindi mo maipaliwanag kung saan napunta ang pera ng mamamayan. Diba, ipagpatuloy pa natin. Not use the confidential funds in the fourth quarter for both offices because I was already flagged by a friend inside the House of Representatives that they will attack you using Nako! confidential funds. So yes, it was duly approved by the Office of the President and Sinabi lang sa'yo ng kaibigan mo na naatakihin ka gamit yung confidential funds, di mo na maipaliwanag kung saan napunta yung confidential funds. Diba dapat mga kababayan, kapag ka may nagtimbre sa'yo na kaibigan mo at sasabihin sa'yo na aatakihin ka gamit yung confidential funds, dapat pinaghandaan mo yan. Dapat lahat ng mga pinaggamitan, pinaggastusan ng confidential funds, dapat lahat yan nakahanda na. Kasi anytime, pwede kang imbestigahan dyan. Diba dapat mga kababayan ganun, kung wala talagang anomalya, kahit paatakihin ka ng kung sino man dyan, kahit pasabihin na gagamitin yung confidential funds laban sa'yo, dapat nakahanda ka na. Kasi alam mo naman sa sarili mo na wala kang ginawang masama or hindi mo kinurap yung pera ng mamamayan. Dapat prepared ka na. Kaso ang problema mga kababayan, bukod sa hindi na nga niya maipaliwanag, iniiwasan na nga niya mga kababayan, hindi niya pa masagot dahil ano ang katuwiran nila? Confidential funds po yan. Kaya bawal malaman ng publiko ng taong bayan. Kasi nga, confidential funds daw. Kawawa naman ng taong bayan. Ipagpatuloy pa natin. both houses of Congress as well as because it was included in the General Appropriations Act. So it was not, we presented it, we defended it, they approved it. We used it, and then the question on utilization is under the Commission on Audit. That is how the system works. They cannot use or they cannot twist the system. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, kung sa akin nangyari to at may kaibigan ako nagsabi sa akin, natitirahin ako gamit yung confidential funds, ang isasagot ko lang, okay lang. Kasi lahat naman nakadetalye kung saan ko dinala yung pera ng taong bayan. May maisasagot ako about dyan. At kung magsasagawa sila ng hearing dyan, a-attend ako kasi para patunayan na talagang hindi ko kinurap ang pera ng mamamayan. Ano ba yung ginawa niya? Nung nagkakaroon ng kasagsagang hearing, umiiwas, iniitsapwera yung patawag ng kamara, mga kababayan. Tapos ngayon, ang katuwiran niya, confidential funds, kaya dapat bawal malaman ng taong bayan at political harassment yung ginagawang pag-iimbestiga kung saan napunta ang pera ng taong bayan. Yan ang tingin ng ating Vice Presidente. Pero kung yan mga kababayan, walang ginawa talaga na na anomalya, di umano, kung wala naman talagang ginawa na anomalya, hindi sila matatakot magpaliwanag. Kaso nga lang ang problema, kita nyo naman, wala siyang explanation mga kababayan doon sa 400 mahigit na mga pangalan na nakalagay sa resibo na hindi nag-e-exist at hindi nabiberipika dyan po sa PSA. Ano po ibig sabihin? Hindi nakikita mga kababayan at walang record sa PSA. Ibig sabihin, ghost payers yung 400 mahigit na resibo. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. According to their personal interests. Really, all this Wala na. circumstances and events happening surrounding the office of the Vice President is a race to the presidential election in 2028. Unfortunately, they are attacking the office as well. So, dyan ako medyo, and the personnel of the office of the Vice President. So, dyan ako medyo pumapalag. Wala namang problema kung atakihin ninyo ako. Kasi politiko naman talaga ako. Oh. Pero may problema ako pag inatake yung opisina at yung mga kasamahan ko dito sa opisina ng pangalawang Pangulo na nagtatrabaho lang.
Yun ang sinasabi ng ating Vice Presidente, kaya siya natitrigger pumalag, magbanta at kung ano-ano mga gawain na hindi maganda sa mata ng publiko ay dahil daw naaatake pati yung kanyang mga empleyado. Alangang hindi tanungin yun. Mga kasamahan mo yon na nag-aalaga or nangangalaga dun sa pera ng taong bayan. Kung hindi mo sinasagot, natural na ang tatanungin yung mga kasama mo. Yung mga nautusan mo. Na ipagkatiwala yung pera kay ganito. Di ba mga kababayan? Sino ang tatanungin ng kamera? Kung hindi sumasagot yung mismong dapat na sumagot mga kababayan, di syempre yung mga kasama niya. Ano po, at hindi yun panggigipit mga kababayan, kung hindi pag-aalam or inaalam yung katotohanan kung saan napunta yung pera ng taong bayan. Ano po, dahil karapatan ng mamamayan na malaman kung saan napunta ang pera nila. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Yeah, good afternoon, Madam. Good afternoon, Madam Vice President. I'm just going to pick up on Mara's line of questioning. You said, and I understand your explanation about these confidential. Sabi ni Ma'am Janelle, gaya nga ng sabi ko kanina, wala naman sa programa niya ang intelligence at surveillance kasi kinopya lang niya ang program ni Lenny na walang confidential funds. Kaya nga po 'di ba mga kababayan, ito nga yung kauna-unahang pagkakataon na yung Office of the Vice President nagkaroon ng confidential funds and intelligence funds. Pakitama na lamang po ako, mga kababayan, sa panahon ni Sara yan. Kaya nga nung naalaman mga kababayan na naging maabuso at nagkaroon ng di umano'y anomalya sa paggamit ng confidential funds ng opisina ng ating Vice Presidente, doon nagkaroon ng investigasyon mga kababayan. At eto, hindi niya maipaliwanag ngayon na dapat pinapaliwanag niya. Pero iniiwasan niya. Kahit nga dito, sa interviewing ito mga kababayan, hindi niya maipaliwanag Ang sinasabi niya, walang explanation mga kababayan kasi nga, confidential funds daw po yan at mako-compromise yung pagkakakilanlan ng mga tao na tumanggap ng confidential funds. Diba, ipagpatuloy pa natin. Funds haven't been approved by several layers in the government. But maybe just to go back to the basics, if you can explain to ordinary Filipinos why the Office of the Vice President needs confidential intelligence funds. Oh. Yes. For the Office of the Vice President, it's not the first time that the office was granted confidential funds. During the time of Vice President Binay, the office was already given confidential funds. The confidential funds we use in relation to our work and... Diba yung kay Binay mga kababayan, parang nagkaroon din ata ng issue yon. Eto, pakitama na lamang po ako mga kababayan kasi nung bata ako napapanood ko na may kinakaharap ding issue dati, etong si Binay. Patungkol naman ata sa corruption yon mga kababayan. So pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali kasi ang sinasabi niya dito, hindi daw eto yung unang beses na nagkaroon ng confidential funds yung opisina ng Vice Presidente. Dahil nung panahon daw po ni Binay, nagkaroon din daw po mga kababayan ng confidential funds. So sa isyong yan mga kababayan, wala tayong gaanong alam. Pero ang pagkakaalam ko lang, parang naharap din ata sa matinding issue etong si Binay nung mga panahon na siya ay Vice Presidente. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. National security. All the projects and the programs of the Office of the Vice President target poverty alleviation. There is a direct correlation between poverty and national security. So, what we do is we want to target the areas where we put our projects so that we achieve, peace and order, security. So, we don't want to our projects Nasaan? put in areas where it is not needed for poverty alleviation. Nasaan? Nasaan yung mga proyektong sinasabi mo? 'Di ba? Mga kababayan, nasaan yung mga proyekto na sinasabi niya? Bakit wala silang maipakita na accomplishment? Alin yung tinutukoy nila ng mga satellite, mga kababayan? Yun ba yung sinasabi nila ng mga accomplishment, mga kababayan, ng opisina ni Sara Duterte sa panahon po niya? Hindi naman mga kababayan yan yung inaasahan sa laki ng kanyang confidential funds. Hindi lang yan yung inaasahan ng taong bayan.
Eh kung sinasabi mo na may mga proyekto ka pang iba, nasaan yung mga accomplishment mong iba pa? Nasaan yung mga project mo? 'Di ba mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. So we want to prioritize the areas. And the only way to do that is to use confidential funds to purchase information. So where are the target areas? We need that so that our projects will serve these areas. So that's why we needed the confidential funds. In the Department of Education, there is a correlation as well of the education and national security. In fact, that is one of Sabi dito, so anong mga project niya? Hindi ko din alam. May maiikwento sana ako sa inyong proyekto niya, mga kababayan. Pero wala kasi ako nababalitaan pa. Ang alam ko lang yung satellite na ipinagmamalaki ng mga vlogger ni Digong. Yun ang proyekto ni BP Sara. Yun lang ang alam ko, mga kababayan. Pero yung iba na mga project na sinasabi nila, wala akong idea. Buti pa nga kay Lenny, mga kababayan, meron akong idea na kung saan kahit tukod yung budget ni Lenny, mga kababayan, eh nakakapagpatayo siya ng mga eskwelahan na nagkakahalaga ng 700,000. Kumpleto na yon. May mga CR na, may mga lamesa na, may mga blackboard na, at may mga gamit na yung estudyante. Pero dito kay Sara Duterte, mga kababayan, sa laki ng pera na napapunta sa kanyang opisina, wala pa akong nababalitaan na proyekto na naging katulad noong kay former VP Lenny. Kasi mga kababayan, ang nakikita lang natin at malimit lang nating marinig yung satellite na sinasabi noong kanyang mga vlogger. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. there is a correlation as well of education and national security. There are so many threats to education, not just insurgency, and threats to Department of Education personnel and students as well. And we wanted to target projects of the Department of Education as well in the most vulnerable areas and schools. That is why we needed confidential funds. It's all about national security. And the position of the Office of the Vice President and the Department of Education is that national security is a holistic. So nasaan yung project niya sa DepEd, mga kababayan? Eto, press 1 nga. Press 1 nga, mga kababayan, kung may nakita na kayo na naging proyekto nitong si Sara sa DepEd. Press 1 nga, mga kababayan. Press 2 kung wala pa hanggang ngayon. Kasi nakikita ko, mga kababayan, ko tatanungin nyo, yung simple na nga lang pamimigay ng Nutriban. Diba kita nyo nangyari doon sa Nutriban? Napakalaki na nagastos doon, pero pinamahayan lang ng insekto at inamag lang. At ang isa pa, mga kababayan, yung simpleng pamimigay na nga lang ng mga laptop, mga computer, ano po dun sa ating mga guro, hindi niya pa nagawa sa panahon na siya ang sekretary ng DepEd, mga kababayan. So siguro, yung sinasabi na accomplishment ng ating Vice Presidente eh yung kanyang libro na kinopya. Siguro, mga kababayan, yun yung tinutukoy niya. Pero sa DepEd, wala pa tayong nakikita na mismong solid na accomplishment na masasabi niyang galing mismo sa kanya or siya mismo ang nagplano para mapaganda ang edukasyon dito sa Pilipinas. Ano po, ipagpatuloy pa natin. The concept, it's not just one territorial defense, sovereignty. No, national security is about food security. It's about quality of education. It's about poverty alleviation and everything else that we need to do as a country to get us out of this poverty rut. Growing your dream business and selling. Buti pa nga ngayon, mga kababayan, si PBBM at saka si nakalimutan ko lang kasi yung tawag etong si Secretary Angara, 'di ba meron sila, mga kababayan, may inaprubahan etong si PBBM ngayon na kung saan makakatanggap ng 20,000 ata na bonus yung ating mga guro, mga kababayan, at saka yung ating mga tao sa gobyerno, yung ating mga trabahador na nagtatrabaho sa gobyerno, yung mga employee ng ating gobyerno, mga kababayan, yung mga government employee. Buti pa nga yun, mga kababayan. Ito, tingnan yung mabuti. Buti pa si PBBM na isip niya at saka ni Secretary Angara na pahalagahan yung serbisyo ng ating mga guro. Samantalang si Sara, napakatagal siya na naging sekretarya ng DepEd, hindi man lang naisip yon na pahalagahan yung serbisyo ng ating mga guro.
Ngayon, yung ating mga guro, mga kababayan, makakatanggap ata ng 20,000 na bonus. Pakitama na lamang po ko ha kung ako po ay mali. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Hindi ko lang matandaan kung ano yung tawag dun eh. Couldn't have your offices work with the NTF-LCAP as well as other government agencies that actually have national security mandates? In the NDF LCAP, they are only about ano yung ng LCAP? And local armed conflict. Tama? And local community and Hindi mo pa alam. And local, there, LCAP. So that is very specific to that local conflict and communism. And there's so many factors affecting poverty. And there are so many threats to education, not just insurgency. But there are also Ah. other government agencies with national security mandates that you can work with, your offices can work with. Yes, that is true, but we work far faster if we are allowed to purchase information and target our projects immediately on the certain school or certain barangay or certain municipality. We move faster if we can target our projects. Okay. Ay, shoutout kay Ma'am Chay Chira. Ma'am Chay, nasan yung pinaanuhan mo? Going back to the confidential funds, that was also about confidential funds, but the names that are being verified by the Philippine Statistics Authority, I know you said that you can't explain because they're confidential in nature, but maybe just a yes or no, because other names have cropped up, aside from Mary Grace Piatos, we have Yan. Donald, Fernando Tempora. Eto mga kababayan ha, ang itinatanong sa kanya dito yung about kay Mary Grace Piatos, kay Fernando Tempura, at yung iba pa mga nasa sa resibo na hindi niya po maipaliwanag, hindi nila maipaliwanag. So ngayon, pakinggan natin kung anong isasagot ng ating Vice Presidente sa issue ni Mary Grace Piatos. Eto, pakinggan nyo. Carlos Oishi, Raimonda Nova, these were mentioned in a column at the Philippine Star, and Joel Chua, Congressman Joel Chua was quoted. Are yes or no, are these code names? Ibet. Nakalimutan ko yung sagot ko. Nako! I cannot explain Patay! confidential funds because it will entail explaining intelligence operations. Nako! And there is a law that prohibits officials who gathered information because of their office to divulge it in. Sabi ko sa inyo kasi mga kababayan, ayaw nyo kasi maniniwala sa akin na ang bangungot ng mga to mga kababayan at tinik sa lalamunan ng mga to walang iba kung hindi si Mary Grace Piatos, dagdagan nyo pa ni Fernando Tempura, ni Charita Nova, at netong si Kokoy Villamin mga kababayan. Hindi niya masasagot yan. Kasi mahirap po talagang sagutin yan mga kababayan, lalo na kung totoo na pineki yung mga resibo. Diba? Bangungot nilang matindi. Etong si Mary Grace Piatos. Talagang matindi to ang impact nito sa kanila. Kita mo, hindi niya maipaliwanag. Biglang nakalimutan niya mga kababayan yung isasagot niya patungkol sa issue ni Mary Grace Piatos. Ang bida sa issue ng confidential funds. Diba? Mahirap talagang sagutin yan. Lalo na at kung ginamit lang yang si Mary Grace Piatos para kumamal ng pera ng mamamayan. Diba? Ipagpatuloy pa natin. Public. So it's the anti-graft and Hindi na siya ngayon sino-comment. Mga kababayan, hindi na siya sino-comment. Si forget my answer na lang siya. Corrupt Practices Act. There is a specific provision of law. You cannot divulge confidential information that you Nako. received while in office. So you won't even say these are No, that's because code names. that will add to cases that may be filed against me. Ma'am Johara, may galab shoutout ha. Okay. One last, sorry. Yes. Why the choice of a letter
submitted to the NBI instead of an affidavit? Wait, hold on. I can answer. I can give you a very short answer with regard to ARs. I had nothing to do with the preparation of ARs. It went down Nako. to the grassroots level. So I had nothing to do with preparations of ARs. I was up here in the structure and money went down for information. Ah, You have no knowledge why all these names were used in the acknowledgement receipts. In the first place, we do not even know if these are ARs which came from DepEd or OVP to COA because there's a chain of evidence supposedly. In law, there's a hindi, imposible kasing wala siyang alam dyan. Ako mga kababayan talaga 100% naniniwala akong imposibleng wala siyang alam dyan. Siyang Vice Presidente, opisina niya yung OVP. Mga kababayan, yung Office of the Vice President, opisina niya yon. Tapos mga kababayan, siya yung tinitingnan ng mga tao. Yung mga tao niya na pinaka-bossing doon sa OVP. Tapos mga kababayan, doon naman sa DepEd, noong mga panahon na siya ang secretary, siya yung secretary doon. Kaya lahat ng gagawin ng mga tao niya, i-consult muna sa kanya mga kababayan katulad ng mga resibo. Yung mga pangalan na ilalagay doon sa resibo mga kababayan. Kaya imposible na wala siyang alam dyan. Diba? Kasi sinasabi niya dito, kaya hindi niya masasagot yung iba kasi wala siyang alam. Hindi niya alam. Mga kababayan, kaya hindi po kapani-paniwala yan. Sino ba naman ang utu-utong empleyado na gagawa ng isang hakbang na pwedeng ikapahamak mga kababayan ng departamento ng DepEd sa panahon ni Sara at ng opisina ng OVP? Sino ba namang loko-loko mag-iimbento ng mga pangalan dyan na pwede silang masilip? E di syempre magtatanong muna yan kay Sara Duterte, yung mga empleyado niya, bago gawin yung mga ganung bagay. Kaya hindi ako naniniwala dyan na wala siyang alam dyan. Ipagpatuloy pa natin. chain of evidence, handling of evidence. So right now, nobody can really answer that because nobody knows if these ARs are true. Because we don't know if it came from us. That's Ah. what they're saying. That's what they're alleging. Yes, that's what they're ARs came saying. From the OVP submitted to COA. Yes, but there is a legal process in the custody of evidence. So right now, we really cannot say if the ARs came from us because the ARs that are with us has not been checked with the ARs that are with them. You're denying that the ARs came No, I'm just saying that we do not even know if the ARs with us are the ARs that are with them because the ARs from the field, going to the office, going to COA, that's not how you do legal work. Ah, It's not how you do legal work. There's a very stringent process in evidence. That is why even if there is no law prohibiting a person from divulging confidential information, person cannot answer that because we do not know if that paper that they're holding was the paper that came from the OVP and DepEd. naniniwala kayo doon mga kababayan? Di ba naniniwala kayo doon? Walang alam ang ating Vice Presidente? Doon sa nangyayari mga kababayan na pagpeke doon sa mga resibo? At doon sa mga dokumento mga kababayan na ginamit nila para palabasin na yung pera ng taong bayan may pinagdalhan? Naniniwala kayo walang alam ang Vice Presidente natin doon? Diba, ipagpatuloy pa natin. Because there was no marking of exhibits. That was what I was telling. Kasi ito mga kababayan na take note, yung mga kasama nila dyan, yung mga kasama ng ating Vice Presidente dyan, ano po katulad ni Gina Acosta, nitong sinapaharda, mga dating di umano mga dating tauhan ni Sara Duterte nung siya ay mayor pa. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Katulad nitong si Atty. Lopez Zulaika mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo, ganun na lamang kabilis mga kababayan at ganun katindi yung diskarte na kung saan parang sanay na nilang ginagawa. Ano po, yung gumawa ng peking pangalan sa resibo para palabasin na may taong tumanggap ng pera kahit wala naman. Mga kababayan, at parang sanay na sanay sila mag-imbento ng mga ghost na tumatanggap ng pera.
di ba dati nga isyung matindi yan na kung saan nung Mayor si Sara na issue yung ghost employee. Ngayon naman mga kababayan, ang lumalabas doon sa mga resibo na hindi nag-e-exist yung mga pangalan na naando doon, mga ghost payers mga kababayan, or yung mga ghost na tumatanggap ng pera. Yun ang lumalabas dyan. So ngayon, kung iisipin nyo mabuti, halatang sanay na sila sa galawang ganito. Diba? Sanay na sila mga kababayan mag-imbento ng mga pangalan para di umano palabasin na yun yung tumatanggap ng pera. Kung sasabihin naman nila na yung mga pangalan na naando doon, mga code name, ilabas nila yung logbook na kung saan naando doon yung tunay na mga pangalan. Diba sinasabi nila code name daw? Di kung code name yan, ilabas ninyo yung logbook na kung saan naando doon yung tunay na gumamit ng pera or tumanggap ng pera. Ganun lang kasimple. Ipagpatuloy pa natin. Congressman Chua, you cannot ask the OVP personnel to say yes or no to an exhibit that was not marked as real and true, as correct, and as a faithful reproduction of the evidence of the office. So would your offices then be willing to certify? No, because there is no question about that from the Commission on Audit. It's only a congressman saying that this Wait lang, may ads lang. Anyway, shoutout sa inyong lahat ha. Tuloy natin. paper and asking, what is this paper about? There is no case. And that is to ask that about the paper is the sole jurisdiction of the Ano ba ang pagkakaintindi mo sa confidential toll? Sa confidential fund? Eto nga yung punto natin dito. Hindi porkit sinasabi ninyo na confidential funds yan, bawal nang ipaalam sa taong bayan kung paano ginagastos yan. Kaya nga dapat, sa madalit salita, i-abolish na yung confidential funds na yan at maging transparent na lang sa publiko. Diba, alam niyo mga kababayan, itong mga nagtatanong na ano ba ang pagkakaintindi sa confidential funds, yan yung mga tao na sinasang-ayunan yung pagiging kurap ng kanilang sinusuportahan. Diba? Ginagamit nila yung salitang confidential funds nga yan para maiwasan ni Sara yung pagpapaliwanag kung saan napunta yung pera ng mamamayan. Diba? Ipagpatuloy pa natin. Commission on Audit. Okay. So then if the Commission on Audit asks, That is what I was saying. We have been fully cooperative with the Commission on Audit. Everything that they asked for, we submitted. That is why there was a partial disallowance only. And even then, we are not yet finished with the process because we can still submit documents that are required by the Commission on Audit. That is the problem right now, as I said. They are doing Tama itong sinasabi dito eh. Kung ginamit na lang sa tama ang confidential funds, bakit hindi na lang sagutin ng maayos? Kasi mga kababayan, ito kung matatandaan nyo yung sinabi ni ni dating Senate President Mig Zubiri, yun daw kay PBBM mga kababayan na pinaggamitan ng confidential funds, talagang nakadetalye. At nasa 2 libro daw yon mga kababayan. Yung kay Sara Duterte naman, nasa 3 pahina lamang. Tapos ngayon, hindi pa maipaliwanag kung saan ginamit yung confidential funds. Ngayon, ang masakla pa dito, yung confidential funds mga kababayan, lalo na yung 125 million pesos ay ipinagkatiwala ng buo nitong si Gina Acosta dito kay Colonel La Chica. At ngayon, yung trabaho ni Gina Acosta, ang gumagawa ay walang iba kung hindi etong si Colonel La Chica. Kaya kung titingnan po nating mabuti, doon pa lang makikita nyo na may pagkakamali na sa pag-handle at pangangalaga ng pera ng taong bayan na dapat naman ay sinasagot ng ating Vice Presidente. Pero sa dami ng itinanong sa kanya dito mga kababayan, yung isang tanong about kay Mary Grace Piatos at yung mga tanong pa about dun sa pera, about dun sa mga resibo na di umano'y nasa 400 plus, hindi niya maipaliwanag. Wala siyang eksplanasyon mga kababayan. At dito kay Mary Grace Piatos naman, nakalimutan niya daw yung isasagot niya. Yun ba ay tamang sabihin at tamang isagot sa harap at mata ng publiko?
na nag-iintay at naghahangad na sana sagutin niya kung saan napunta yung pera. 'Di ba? Ipagpatuloy pa natin. Work that they are not that is not under the mandate of the House of Representatives. They cannot audit. They cannot question at all. They cannot make me answer and say that we represent the taxpayers and you have to answer. No, I will only answer to the Commission on Audit because that is the body who can ask us questions about the fund use. Huwag niyo ibablock yung mga DD-shit dyan ha. Okay lang yan. Next question. Kat Domingo, ABS-CBN. Good afternoon, ma'am. Ma'am, on the issue of your budget not being reinstated or restored, your reaction first on the decision of the Bicameral Conference Committee? Well, we do not expect anything about the budget of the Office of the Vice President anymore. As I said, before I was saying that I am not the problem. I've been saying that I am not the problem. The problem of the Philippines is kahirapan, kagutuman, corruption, and all the other peace and order issues. But it is clear right now that they consider me as the problem already. So I will not help them solve the problem. Naniniwala kayo hindi si Sara ang problema? Siya nga ang problema ang pinag-uusapan ngayon eh. Bakit mga kababayan? Yung kanyang pagkakalat publicly, yung pagbabanta niya sa buhay ng presidente, ng first lady at saka ng speaker, mga kababayan, kumalat sa iba't ibang bansa at nakita ng iba't ibang bansa. At dahil dyan mga kababayan, pinasama ng ating Vice Presidente ang imahe ng Pilipinas sa ibang bansa. Ngayon, mga kababayan, sa tingin nyo, hindi ba problema yung ginawang yon ng ating Vice Presidente? Hindi ba siya naging problema sa ginawa niyang yon, mga kababayan? Kung tutuusin nga, siya yung isa sa problema ng bansang Pilipinas. Bakit? Dahil kapag ang pinag-uusapan, teritoryo ng Pilipinas, tahimik po siya. Pero kapag pagtatanggol mga kababayan sa mga kaalyado niya, na kahit mali na yung ginagawa, ang ingay-ingay niya. Tapos ngayon, nagkalat pa siya publicly mga kababayan na kung saan nasaksihan ng buong mundo. At naging kahiya-hiya ang Pilipinas dahil sa ginawa niya sa kauna-unahang pagkakataon. Ito yung eksena na kung saan nagbanta yung Vice Presidente sa buhay ng presidente. At dahil dyan, nakakaapekto yan mga kababayan sa mga investor na posible sanang mag-i-invest dito sa ating bansa. Di ba ngayon ipagpatuloy pa natin? Follow-up question. It's nearly January already. Your office will be filing a new budget request for 2026. How much do you intend to ask from Congress for 2026? We've not discussed that. We need to wait for the budget call because the budget call outlines the rules of your proposal for budget for your office. So we need to read the budget call before we can sit down and discuss a budget proposal for the Office of the Vice President. Ma'am, but top of mind, are you still considering to... Sabi dito, sana all maraming pambayad ng abogado. Magkano kaya sahod ng mga abogado ng BP at sahod ng At sahod ng BP, ano kaya ang mga business o source of income at kailangan ng maraming abogadong babayaran? Hindi, para daw idepensa etong si Sara Duterte at saka magpapadala nga daw yung tatay niya sana ng pera pangbayad doon sa mga abogado dahil maraming kakaharapin na kaso ang ating Vice Presidente. Mga kababayan, kaso tinanggihan daw yan ng ating Vice Presidente dahil nga nakapaghanda na naman daw po siya. Ano po, nung in-announce pa nga lang daw ni Franz Castro yung about sa impeachment, pinaghandaan na daw po yan ng ating Vice Presidente. Kaya marami siyang pera na pambayad dun sa marami niyang abogado na kukuhanin. Mga kababayan, para idepensa yung impeachment po niya at hindi siya ma-impeach. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Hike the 733 million or will you be happy operating on the same expenses in 2026? I cannot answer that because Sabi niya walang pamasahe. Sabi nga ni Duterte, pero dito niyo makikita kung sino ba ang nagsasabi sa kanila ng totoo. Eto bang si Sara na sinasabi na magbibigay yung tatay niya, magpapadala
ng maraming pera para mabayaran yung maraming abogado na kakailanganin nitong si Sara or si Duterte na sinasabi na wala na siyang pera kasi mga kababayan, umaasa lamang daw siya sa kanyang pensyon. So, hindi natin alam kung sino nagsisinungaling sa kanila. Pwedeng pareha sila or pwedeng si Digong yung nagsisinungaling or si Sara. Ganun lang kasimple. There are rules. They usually put conditions in the budget call, and we really need to read the budget call to draft a proposed budget. That's two questions. Pero pagkakaalam ko, parang hindi na ata nadagdagan, mga kababayan, yung budget ng opisina nitong si Sara. At parang nanatili na lang ata sa 733 million yung budget, mga kababayan, dahil yun ata, di umano, yung napagkasunduan doon sa nangyaring BICAM nung nakaraan. Ano po, na kung saan hindi na umangat, hindi na itinaas yung budget ng ating Vice Presidente nung kanyang opisina. Just to follow up on the budget, in the previous interviews, you said that you cannot give a definite answer on what will happen with regards to your satellite offices, given that the budget was not final at that time. But given that the BICAM already decided not to reinstate your original proposal of 2 billion, what will happen to your satellite offices? There are around, I think, 10 satellite offices across the country. Yes. Well, we have to see if we can continue with the projects that they are implementing. We need to see if the projects are still there, and then if they can still implement the projects. So that is something that we have to discuss with the Execom of the Office of the Vice President. Nandun po ba yung possibility of shutdown? And then ano po yung nasabihan na po ba yung mga affected personnel just in case na magsha-shutdown nga po mga satellite offices? Galing sa central office ng Office of the Vice President, wala kaming sinabi sa kanila. Pero since nababasa naman nila sa media yung nangyayari sa budget, I am sure that they are preparing themselves as well. Trade digital assets in a platform you can. Ano yung tinutukoy dito, mga kababayan? Magsasara yung mga satellite na ipinagawa ng ating Vice Presidente dahil kulang sila sa budget. Alam niyo, mga kababayan, sa totoo lang, dapat ang inatupag kasi ng ating Vice Presidente nagpagawa ng napakaraming establishmento na paaralan, lalo na doon sa mga liblib na lugar. Para nang sa ganoon, mga kababayan, yung ating mga kababayang Pilipino na nasa laylayan ng Pilipinas, lalo na yung mga gustong mag-aral, makapag-aral ng mas maayos. At dapat ang ginawa sana ng ating Vice Presidente, bukod sa nagpagawa siya ng mga paaralan, tumulong siya, mga kababayan, sa pagbibigay ng mga school supplies o mga kagamitan dun sa mga estudyante na walang gaanong mapagkukunan ng suporta para makapag-aral. Dapat iyan yung ginagawa ng ating Vice Presidente. Hindi yung mga sinasabi nila na satellite na kapag wala ng pondo, wala ng pera, hindi nagagana. Mga kababayan, dapat ang ginawa niya ay pinagpatuloy na lang niya yung ginagawa ni former VP Lenny na kahit kokonti yung budget, maraming na ipapatayo ng mga eskwelahan. Dapat gano'n na lang. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Good afternoon, Christian. Gustavo. Ma'am, it was mentioned before na po-pull out yung security nyo at papalitan. Meron na po bang update dito? Tsaka sumulat po ba kayo sa iyong peer readiness? Yes, wala pang update doon sa pull-out and replacement. Nag-aantay kami sa Armed Forces of the Philippines kung kailan nila gagawin yon. Yes, nagpadala ako ng letter sa Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Meron lang akong mga nilatag doon na mga requests. Pinakauna doon is hindi na kami tatanggap, hindi na ako tatanggap ng replacements. So kung magtanggal sila, hindi na nila i-replace. Iwan na lang nila kung ano yung maiwan, and kung wala mang maiwan dahil tatanggalin nila lahat. May banta sa buhay mo. May banta sa buhay mo tapos ayaw mong magpadagdag ng security mo. Eto, ngayon lang ako nakakita, mga kababayan, ng ganito ha. May banta sa buhay niya. Pero
kung sakali daw napalitan yung mga sundalo na nagbabantay sa kanya, ayaw niya nang tanggapin yung mga ipapalit. Eh di ba sabi mo may banta sa buhay mo? Eh di dapat mas kailangan mo ng mga security na magbabantay sa'yo. Pero ngayon lang ako nakakita mga kababayan na may banta na nga daw sa buhay niya, ayon po sa kanya, pero ayaw niyang tumanggap ng mga security na ipapalit dun sa mga pansamantala na alisin na kanyang mga security personnel. Eh nakakagulat to mga kababayan. Kasi mismong siya ang naglalathala na may banta sa kanyang buhay. Pero siya rin yung nagsasabi na ayaw niya tumanggap ng mga sundalo na ipapalit para bantayan siya. Di ba? Ipagpatuloy pa natin. I already said that I will seek security arrangements outside of the Armed Forces of the Philippines already. Ay, Ma'am Cecil. Mon, ayan, mega love shoutout ha. Pagpatuloy pa natin. Mag-outsource na kayo. I mean, kasi normally naman, di ba, pag Vice President, may naka-designate dyan from the AFP, from the PNP. So, dahil nga, yun nga, may pull out. And so, ang plano nyo para mag-outsource pa ng kayo from... Yes, we are exploring private security services. Yes. So, my husband, ma'am. Huh? Would that be construed as a private? No, because there are professional security services. So that's not considered as a private army. And I do not know if these individuals are allowed to bring guns. So that makes them less of an army, ma'am, kung wala silang baril. Hindi ko alam yung sa professional security services. But that is one option that we are preparing for in case there is a pull out of the entire So parang kukuha na lang siya mga kababayan ng private personnel na magbabantay sa kanya. Yun yung tinitingnan dito ng ating Vice Presidente. Since ayaw niyang tanggapin yung ipapalit ng mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines dun sa mga mai-relieve pansamantala o aalisin pansamantala mga kababayan, ang gagawin niya, kukuha na lang siya ng private mga kababayan na mga personnel na magbabantay sa kanya. Security detail from the Armed Forces of the Philippines. Initially, I asked my husband, and then he said that he'll make arrangements. Out of pocket, ma'am. How much are you estimating for that? Well, wala pa kaming we have not requested for proposals. Yun ang tanong dyan. Ang tanong kasi dito mga kababayan, since kukuha siya ng private army na magbabantay sa kanyang seguridad, kaninong pera ang gagamitin dyan? Yan ang tanong kasi dyan mga kababayan na dapat din mabigyan ng kasagutan, ng malinaw na kasagutan ng ating Vice Presidente. Kasi unang-una, ang ating Armed Forces of the Philippines handang magbigay ng security mga kababayan para protektahan itong si Sara, pero ayaw niya na daw tumanggap. Ngayon kukuha siya ng private army. Ang tanong, saan niya kukuhanin yung pera na ipapangsaho doon, ibabayad doon sa mga private army na yon? Ano yan? Pera na naman ng taong bayan. Para masunod yung luho mo, pera na naman ng taong bayan ang gagamitin dyan. Kami nagtatanong lang naman. Diba, ipagpatuloy pa natin. Yet from service providers, we have not requested a proposal yet. So, but I think only Filipino organizations or agencies are allowed that kind of service within the Philippines. I think, Mama, I do not know. But I know that they are Filipinos, yes. Do you feel secure? No, I don't. No, Ma'am. Kawawa na naman ang taong bayan pag pera na naman ng taong bayan yung ginamit dito sa pangsarili niyang interes. Kasi bibigyan ka na nga ng mga sundalo na magbabantay sa'yo. Libre pa yon at mismong taong bayan na magpapasaho doon. Pero, ikaw pa yung may gustong kumuha ng private army mo, tapos ang tanong dyan, kaninong pera? Yung ipapasahod mo dyan or gagamitin mo dyan, pera na naman ba ng taong bayan na dapat ay bumabalik sa mamamayan? Kasi mga kababayan, kawawa na ang taong bayan. Ang pinag-uusapan dito, pera na nga ng taong bayan, tapos yung luho pa mga kababayan na gagamitin para doon sa kanya mga private army, pera na naman ba ng taong bayan? Gatas na mga kababayan
ang mga kababayang Pilipino natin, lalo na yung mga taxpayers. Masyadong gatas na dito sa pagiging vice presidente ng ating vice presidente. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. No. But no, I do not feel secure. As I said, that there's always been Kawawa ang taong bayan. bias because when we see, say for example, DOJ, iniimbestigahan nila yung press con. Pero hindi nila So ibang usapin na yan mga kababayan, tayo ay nakalimita lang do sa confidential funds nitong si Sara. Pangmamaya natin yon. Ano po, so ngayon, maliwanag naman dito mga kababayan na do sa issue ni Mary Grace Piatos, tahimik po ang ating vice presidente. Nakalimutan niya daw yung sagot niya. Yun yung sinasabi niya mga kababayan sa media. Nakalimutan po niya yung sagot niya. Yung isasagot niya about dito kay Mary Grace Piatos, kay Fernando Tempura at dun sa iba pa na mga nakalagay sa resibo na hindi po nag-e-exist. Yan po yung maliwanag mga kababayan na sinasabi ng ating vice presidente at hindi daw po siya umiiwas sa mga tanong ng taong bayan at sa mga tanong ng mga taga-kamara. Kasi nga, mga kababayan, paano nga naman niya sasagutin yon? Confidential daw yon. Mga kababayan, at mako-compromise daw ang kapakanan ng mga tao na tumanggap ng pera at ng mga agencies na tumanggap ng pera na galing sa kanyang confidential funds. So kayo, mga kababayan, ano po ang masasabi nyo hingil po dito sa mga salita na binibitawan ng ating vice presidente? Ano po ang masasabi nyo sa kanyang katuwiran na kung saan nung tinatanong na siya about dito kay Mary Grace Piatos, nakalimutan daw niya yung sagot niya mga kababayan, kaya wala siyang explanation, wala siyang answer. Mga kababayan, ano po? So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po sa topic na yan.